Isang malaking kalokohan na wala si LaMelo Ball sa listahan ng mga All-Stars. Dahil bukod sa mga numerong 28.2 points, 5.3 rebounds at 7.3 assists per game, isa rin siya sa mga pinaka-entertaining panoorin sa NBA ngayon. At sinong kutong lupa ang mas gugustuhin makita si Pascal Siakam instead of LaMelo na maglaro sa All-Star Game this season? Sa halip na sa isang standout player ng isang struggling na koponan ibigay ang pagkakataon, binigay nila ito sa mga players ng mga prangkisang mas may pag-asang magkampiyon. Pero di ba dapat ang All-Star Game ay showcase ng individual na talento ng mga players sa bawat komperensya? At hindi dapat sukatan kung gaano kaganda o kapangit ang win-loss record ng prangkisa? Dahil kung entertainment o pasikatan lang talaga ang kriteria, lahat tayo ay sasang-ayon na ilan lang ang kaya pumantay kay Ball sa popularidad sa liga. And even sa usapang talento, hindi natin pwedeng sabihin na may 12 players sa Eastern Conference na mas magaling sa kanya. At sa All-Star voting siya pa nga ang nanguna. Kaya isang malaking kalokohan talaga na hindi natin mapapanood ang mga ganitong shot attempts at mga acrobatic na tira dahil sa baluktot na All-Star selection criteria ng liga. Pero hindi lang sila Melo ang naging biktima dahil isa pa si Trae Young sa mga hindi binigyang respeto sa season na ito. Averaging 23 points, 11.5 assists at 1.3 steals per game, pwede nating sabihin na si Trae Young ang best pure point guard ngayon sa NBA. At ilang beses na nga tayong pinakitaan ng 2020 statline ni Trae. At ginagawa niya yan kahit wala siyang kasamang All-Star player sa Atlanta sa loob ng 7 taon. Kaya we can argue na mag-isa niyang binubuhat ng Atlanta season by season. At kung yan ay ginagawa ng mag-isa ni Trae pero still hindi pa rin naging All-Star ngayon, ang pag-snub sa kanya ay parang personal na ang rason. At ang dami na ring role players dating nag-improve dahil sa kanyang leadership at pagdedemon. Kaya kung nasunod lang talaga ng maayos ang All-Star selection, walang sapat at valid na dahilan para hindi siya mabigyan ng pagkakataon. Siya ang best passer sa liga ngayon at binubuhat niya mag-isa ang Hawks for the 7th consecutive season. At bukod kay Melo at Trae, isa pa si Sabonis sa mga biggest snubs ngayong taon. Averaging 21 points, 15 rebounds, 7 assists per game, shooting 61% sa field at 48% sa tres. Isang misteryo kung bakit hindi siya naging parte ng selection. And in particular, kung numero at individual na talento ang basihan, mas deserving siya kumpara kay Alperen Sengun ng Houston. Head-to-head, mas marami siyang panalo, mas mataas ang puntos, rebounds, assists at di hamak na mas mataas ang kanyang mga porsyento. At ganito rin ang nangyari sa kanya last year sa Sacramento. Nausnab din sa All-Star pero naging parte ng All-NBA team sa dulo. Kaya yan palang isa na talagang malaking misteryo. Paano ang isang malalarong kasing dominante ni Sabonis ay maungusan ng mga katulad ni Sengun sa All-Star selection? Si Sabonis ang league leader sa double-double, sa rebounds and even sa 3-point percentage. Pero hindi pa rin All-Star ngayong taon? Ano pa bang kailangan gawin ni Sabonis para mabigyan ng pagkakataon? Katulad ni Ball, biktima rin si Sabonis ng win-loss record ng kanilang prangkisa. Dahil nga ang projection na hanggang play-in na lang aabutin nila, binigay na lang kay Sengun na second seed ngayon sa kanilang komperensya. Pero para sa akin hindi yun tama at malaking disrespect kay Sabonis at sa larong pinaghirapan niya. At pati na rin si Kyrie Irving at 32 years old, ganitong mga numero pa rin ang kanyang naitadala. At siya ang dahilan bakit nakakahinga pa ng maluwag ang Dallas kahit injured si Luka ng mahigit 1 buwan na. At bukod sa mga numero, isa rin si Uncle Drew sa mga pinakamasarap panoorin sa liga. Gamit ang kanyang acrobatics at ball handling, sayang na hindi natin siya makikita maglaro para sa kanyang komperensya. At isang malaking kalokohan ding walang ni isang Maverick na napiling All-Star ngayong taon. Para sa isang prangkisang nakarating ng finals last season, ang hirap isiping wala ni isa sa kanilang nabigyan ng pagkakataon. Mas mataas din ang numero ni Kyrie kay Steph Curry, mas mataas ang kartada ng Dallas sa Warriors, pero hindi pa rin yun sapat para makapasok sa All-Star selection. Pero para naman sa'yo, sino pang mga biggest All-Star snubs ngayong taon? Hanap kayo ng legit, safe at legal na betting platform? Andyan ang Masaya Game para sa inyo. Napakaraming pwedeng laruin sa app na ito. Merong Mines, Rocket Toss a Coin, pero ang pinakapaborito ko, ang classic na color game. At kung makikita nyo, pwede kang maglaro kahit 5 piso lang ang taya mo. Kaya kung gusto mo lang talagang mag-enjoy, ay pwede ka rin dito. Tumaya lang kung magkano ang iyong gusto at hintayin kung gaano kalakas ang swerte mo. Bukod sa pwede kang pumaldo, napakasarap pampalipas ng oras nito. At kung gusto mo naman sumubok ng ibang laro, hindi ka mauubusan ng options dito. At pwede mong subukan lahat ng ito. Kaya ano pang hinihintay nyo? Click na ang link sa ibaba at mag-register gamit lang ang mobile number mo. At simple lang din ang pag-cash in dito gamit ang GCash o Maya. I-click lang ang wallet shop sa baba. Piliin kung magkano at ano ang gagamiting pang cash in at bayaran ang amount na nakalagay sa screen. At sa bawat cash in dito may bonus coins ka pa. At kung ikaw naman ay pumaldo na at gusto nang mag-withdraw, i-click lang ang withdraw button sa baba at diretso na yan sa GCash mo. Ganun lang kasimple. Kaya i-try na ang Masaya Game at sabay-sabay tayong mag-enjoy. But as always, please gamble responsibly.